Si Aling Teresa ay isang simpleng ina na nagpalaki ng 3 anak, sina Lito, Minda at Rina, nang mag-isa matapos mamatay ang kanyang asawa sa aksidente. Bata pa noon ang mga anak niya at sa kabila ng hirap ng buhay, ipinangako ni Aling Teresa na gagawin ang lahat para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Araw-araw siyang gumigising ng maaga para maglaba sa mga kapitbahay at magtinda ng gulay sa palengke. Sa gabi, kahit pagod na, naghahanda pa rin siya ng pagkain at tumutulong sa mga anak sa kanilang mga aralin. Madalas siyang nauubusan ng oras para sa sarili, ngunit ang tanging mahalaga sa kanya ay matupad ang pangarap ng kanyang mga anak. Ang makapagtapos sila ng pag-aaral at magkaroon ng maayos na buhay. Lumipas ang mga taon at nakapagtapos ang 3 ng kolehiyo. Si Lito ay naging isang engineer, si Minda ay isang nurse, at si Rina naman ay isang guro. Sa wakas, inanina ni Aling Teresa ang bunga ng kanyang mga sakripisyo. Ngunit sa kabila ng tagumpay ng kanyang mga anak, tila unti-unting nagbago ang lahat. Naging abala si Lito sa trabaho at sa pamilya niyang itinatag sa Maynila. Si Minda naman ay nagdesisyong mangibang bansa upang magtrabaho, habang si Rina ay nanirahan sa ibang probinsya kasama ang kanyang asawa. Unti-unting nawala ang oras nila para sa kanilang ina. Paminsan-minsan ay tumatawag sila, ngunit bihira na silang makauwi upang dalawin siya. Sa bawat pagdaan ng mga araw, lalong naramdaman ni Aling Teresa ang pag-iisa. Naaalala niya ang mga panahong sabay-sabay silang kumakain ng hapunan, nagtatawanan at nagkukwentuhan. Ngunit ngayon, ang dating masayang tahanan ay puno na ng katahimikan. Isang gabi, umupo si Aling Teresa sa kanilang lumang upuan sa tabi ng bintana, tinatanaw ang mga bituin sa langit. Nakayakap siya sa isang lumang kumot. Ang kumot na ginamit ng mga anak niya noong maliliit pa sila. Hindi niya maiwasang mapaluha habang iniisip kung bakit ganito ang nangyari. Ginawa niya ang lahat para sa mga anak niya, ibinigay ang lahat ng oras at pagod, ngunit bakit parang nakalimutan na nila siya? Dumating ang Pasko nang hindi man lang siya nabisita ng kahit isa sa kanyang mga anak. Nag-text sila, nagpapasalamat at bumabati, ngunit hindi ito sapat upang punan ang emptiness na nararamdaman niya. Sa kanyang puso, iniisip niya na marahil ay ganito talaga ang buhay, na ang mga sakripisyo ng isang ina ay hindi laging nasusuklian ng pagmamahal na kanyang inaasahan. Subalit kahit masakit, alam ni Aling Teresa na mahal niya pa rin ang kanyang mga anak. Ipinagdarasal na lamang niya na balang araw, maalala nila ang kanilang ina at bumalik sa tahanang minsang puno ng pagmamahal pagmamahalan at ligayang di kayang sambitin ng labi. Kawikaan 31, 25 hanggang 28. Siya'y may lakas at dangal at handang harapin ang bukas. Mapananaligang mabuti ang kanyang payo at kaaya-aya ang kanyang pangungusap. Siya'y nagmamasid sa mga gawaing bahay, hindi tamad ni walang imik. Ang kanyang mga anak ay gumagalang at nagpupuri sa kanya, pati ang kanyang asawa'y pumupuri sa kanya. Mahalin at ipadama natin sa ating mga ina habang buhay pa sila ang pag-aaruga at pagmamahal. May kasabihan nga tayo na aanhin pa ng kabayo ang damo kung patay na ito. Salamat sa lahat ng taong tinapos ang panood sa video na ito. Paki-share sa mga nagmamahal rin sa ina